If you remember when I shared the last time, March 1 and March 8, pinag-aralan natin that God is our Father. Amen? Nakalimutan niyo na? Anyway, before we go to the topic, wait lang, Miss May. Kanina sabi ko nga, kasi kagabi, I was thinking sa communion, no? May mga ganyan po ako kasi minsan pasensya na po. Hindi naman po katamaran yun. Pero, syempre, gusto kong makinig talaga rin sa Panginoon. Meron nga ako dati na naalala ko lang, matagal na po yung bago pandemic. Pag sabi ni Pastor, mag-ano ka sa communion. Alam niyo ba, Sunday morning pa ako nagtitingin sa Bible kung anong... At binibigyan naman ako ng Panginoon, okay? So, hindi naman yun katamaran. But anyway, kagabi din ganon. Kasi, Trixie was supposed to share today. Islat niya po today, schedule na po today. But medyo nagkaroon siya ng konting she is getting better now. So the Wednesday ko lang nalaman niya. But anyway, naka-prepare naman din naman. But anyway, going back. So pagka po ganon, if you notice, if I will not be sharing, I will be on the communion. And si Pastor sabihin ko, Daddy, mag-offering ka, ganyan-ganyan. So thank you, Pastor. But anyway, so kagabi ko pa po iniisip na anong scripture ang gagamitin ko. And then, kanina lang umaga, kaninang umaga nga ba? Yeah, before breakfast, nag-open ako ng mga notes ko at nakita ko yung Mark 11:24, okay? So sabi ko, ito, thank you, Lord. And then, si Lord talaga nagko-confirm eh. Alam mo yun, just be sensitive. We have the Holy Spirit today. And then, when I open yung JP app na devotion today, dyan, na-check mo, no? It is Mark 11:24. So, si Lord, kinikilabutan ako. Pero si Lord talaga. So, Diyos ko, alam mo, nagtatatal, parang magsha-shower ako ng Lord. Si Lord, thank you talaga. Kasi because each and every time, kahit sino tatayo dito, sasabihin natin na, kami po yung mga bibig lamang. Okay? So this is not our... Although minsan may mga sidelight ako, may mga kwento. Pero the word, that's why it's on your end to receive. This is not a mere man's. Hindi ko palang opinion po yan. Yung iba opinion ko, huwag niyong tanggapin. Kunin niyo yung galing salita ng Diyos. And then, it's worth sharing sapagkat totoo naman yan. Sinabi ng Panginoon, naalala ko lang because they're Serval and Lisel. Like one, if you are believing for a child, no? What do? Diba? You start, ginagawa natin yan. Nagpe-prepare na tayo. Diba? Nagpe-prepare. Like, yung mga ikakasal, nagpe-prepare na yan. Minsan, 10 months pa nga pang preparation diba? Pero you are looking forward to something, gusto ko magkaka-baby ako. It's not only for them, it's for those who are. Because it's the will of the Lord. Wala namang problema dyan if you don't want. Walang problema. But if you are, ang sinasabi ko, yung mag-asawa. Okay? Naman boyfriend, girlfriend pala kayo, naghahanap ka. But anyway, going back. You prepare. That's faith. You start going to fair ng mga bata. Di ba ganyan? Magpupunta sa fair ng wedding. And then, hindi ka nun. Remember Sarah. Hindi tayo lumali. Remember Sarah and Abraham. Sinabihan ng Panginoon si Abraham, magkakaanak ka. Hindi naman kayo 90 years old. Hindi ka baog. Hindi ka 85. Okay? So, mas mahirap paniwalaan yon, di ba? Sa natural. Kaya nga si Sarah natawa, di ba? Kaya nga si Isaac, ibig sabihin, laughter. Kasi narinig niya sa kwentuhan ni Abraham at the angel of the Lord sabi, this time of the year, next year, magkakaanak Sarah, nakikinig. Alam niyo bang, original Marites? Nasa tent siya, nandun siya, nakikinig siya. Kaya nung narinig niya na magkakaanak yang si Sarah next year, nagtatawa siya. So, pinagtawanan niya, Sarah, word of the Lord dyan. Pero, kagaya mo lang din ako si Sarah. Siyempre, parang, really so? But they believe. They believe. Nangyari ba? Nangyari. At alam niyo yung ginawa nila? This is maybe for someone. Di ba yung pangalan na Sarai? Ginawang H yung huli. Ha. Meaning, God is with them. Ha is the Lord. Ha. And Abraham. And then, ang gagawin nila, Sarah means princess, pero yung Abraham means father of nations. And Sarah became princess, became mother of nations. Kaya yung mga kapitbahay nila doon, tatawag, Abraham, tinatawag niya, wala pang Beno, wala pang Be, wala pang darling, wala pang honey, wala pang love. Abraham, pag ganun sinabi ni Sarah, ang ibig sabihin nun, ama ng maraming bansa, kakain na tayo.
Sasagot si Abraham, syempre. O, ina ng maraming bansa, Sarah. Papauwi na ako. Pupunta na ako dyan. So, ikaw yung kapitbahay na Marites, hindi na usa Marites, alam niyo ba? O, mamaya na yan. Parites. Ano nangyari sa dalawa na yun? Nagtatawagan ng ama ng maraming bansa. Baog nga to alam mo, maraming ganun. Alam mo ba ngayon lang may ganun? Kaya lang natin alam na may ganun ngayon dahil sa social media. Pero nung walang social media, walang Facebook, pero may mga ganun na. Ba't mo alam, sister? I know. May mga kapitbahay. Siyempre, di ba, kahit ikaw sa natural, ba't sila nagtatawagan ng ama ng maraming bansa? Ang tanda na. But like, again, sinabi ni Pastor kanina, David was just like you and me. Hindi siya perfect. Si Abraham din. Kaya parang, di ba, parang, ano kayo nangyayari sa mga tao na to? 90 ka na, Abraham. Tapos si Sarah, bukod sa menopause na, baog pa. Double whammy naman. Ano ba naman yan? Pero walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ba ng Diyos yun, magkakaanak sila? Sinabi, di ba? Nangyari ba? Nangyari. But somehow, they believe, they receive, and then they say it. And lumabas si Isaac. Amen? Amen? So, if you are believing for a partner, di ba? Ganyan. Do you go to, nasa bahay lang ako, papadala ni Lord sa'yo? Pumunta ka sa church. Pumunta ka sa, there may be in your, I don't know, but let God lead you. Ha? Ang mga babae, hindi naghahanap daw ko sabihin sa ating kultura, di ba? Let the men find you. Okay? Yung mga guys naman, make sure naman, unang-una, born again yan. Huwag nyo na sasabihin, marami nang gumamit ng termino na to. Born again din yan, madam. Hindi na born again. Unahin nyo na lang. Kaya kasi sabi ko sa inyo, unahin yung tanggapin ng Panginoon, karelasyon yung Panginoon, and everything will fall into place. Amen? So, that is for everybody. If you're believing for God's provision, anong sasabihin mo? Yung sinabi ni Pastor kanina, I like that and I believe that. Even my children, kundi pa dati ang Panginoon, my children's children will not be begging for bread. Ooh. Walang masakit sa nanay at sa tatay. Yung anak ko nagugutom. Kaya nga responsibilidad natin yan. Nilabas natin yan Amen? Kaya ako sabihin ko ulit. Kaya nga sabi ko kay Lord, dalawa lang anak ko. Ang babaw ko, ang babaw ko. Anong dahilan mo, sister? Ay, tawa. Sabi ko lang sa Panginoon kasi, hindi ako nagtitiwala sa provision ng Panginoon. Ang sabi ko lang, ang babaw ko talaga, sabi ko lang, Lord, para naman pag sinabi ng anak ko, Mami, let's go to Jollibee o Inglesero, I can bring them to Jollibee. Alam mo yun, Jollibee talaga, hindi ako bayad. Ibig sabihin, pag may hiningi ang anak, di ba, B? Di ba? Maibibigay. Isn't God good? So, mas mabuti pa ba tayo sa Diyos Ama? That's why hindi tayo talaga pagkukulangin ng Panginoon. Believe God for that. Tumaas no, Verse Christy, kahapon lang yung 55 na bigas na pinabibili ko, 65 na daw. Ate, old stock na yan Wala tayong magagawa. But tenga, awayin ko ba? Puntahan ko ba? Pero talaga sinabi ko na kay Sir Christy, sinabi ko na, nagtaas yung Christy, hindi ko alam kung magkano. Si Christy nga sabi, Madam, yung baboy, hindi ko na alam But anyway, daming alaga. Sabi, tama ba, Cecil? V, hindi kasi ako namimili sa palengke Sorry naman. No, Grace? 350 lang daw dati ang baboy, ngayon 500. Gretch, tama ba? Hindi. Ewan ko dito kay Christy, saka ba bumibili? But anyway, sabi nga ni Pastor, wala na tayong magagawa dyan. Pero hindi natin sasabihin, huwag na natin i-quote but anyway, let's pray. Let's pray pa rin. Now, may isa pa akong isang isi-share na, para intro ko lang naman to, because this is worth sharing. This is for you. Alam mo ba, pag pumupunta ka sa church, di ka nagsasayang ng oras. Alam mo yon. Although kahit pinilit ka, kahit hinata ka, kahit may pinangakuan ka ng kung ano para lang sumama sa church, whatever the reason is, it's good you still make it a point that you come to church. You know why? Alam mo ba kung bakit? Okay. Now, each and every time we come to church, ang salita ng Diyos ang naririnig nyo. Okay? Ang salita ng Diyos ay sinasabing water. Alam niyo yan? Ano ba ang ginagawa ng water?
pinanlilinis natin, iniinom natin. Maraming uses ang water. Di ba sabi, by washing of the water of the Word of God. Every Sunday, pupunta tayo dito, nahuhugasan tayo, sobrang maraming karumihan sa mundong ibabaw, sobrang maraming nangyari sa inyong week. Either somebody did you wrong, or ikaw mismo you did something wrong. Nangyayari yan. Or may nasabi kang hindi mo gusto. Meron dito yan, nasabi ko, hindi ko naman gusto, kaya lang nasabi ko. Ako lang ba yun, sis? Yung you are sorry after, at least you know. At least, gusto ko yon. Aware ka na. Kesa naman, wala, tama lang yung sinabi ko ha, di ba? At least, you are correcting yourself. But, nadumihan ka. Okay? So, thank God, you come here, you are being washed by the water of the Word of God. The best illustration is, narinig ko to kay JP, which is very good. Di lang ako nakakuha ng props. Imagine nyo, marunong kayo ng imagination. Sabi nung bata, ito ha, sabi nung bata, basta sasama ka sa church ha, magcha-church tayo sa linggo ha. Sabi nung bata, syempre bata yan, pero huwag ka, kung matanda ka, ayoko mag-church natatamad ako. O, wala akong susuot Wala ka susuot? But anyway, sabi nung tatay, hindi. Magche-church tayo. Ano ba nangyayari pagka nagche-church ako? Magandang tanong ng bata. So sabi ng tatay, ganito gawin mo, kumuha ka ng, what you call this? Alam mo yung strainer? Yung like, yan, yung mga ganyan natin. Yan, yung lalagyan. Can you give it to me? Jonathan. Yan, ikaw na lang Jonathan, wag na si brother. Ito pala. Si Jonathan po. Like this one, di ba? Like this one. Ganito yung pinakuha ng tatay sa bata. Hindi po tayo lumalayo sa topic, no? Hindi po to. Wag po kayong, stay with me. Sabi ng tatay, pumunta ka dun sa river or a body of water. Kahit siyan, sumalok ka. Di syempre yung bata, sumalok siya. Dali mo dito. Syempre, like, imagine this is a body of water. I will get the water and then pupunta ako sa tatay. Nasa na ang tubig? Natatapon. Tama ba? O di ba parang, ano ba ito tayo? Lokohan ba to? Sabi ng bata, ano ba yun? Sige, bumalik ka, sabi ng tatay. Ganun ulit. Salo ka. Dalin mo sa akin. Nandito lang yung tatay, wala na yan. Tumatapon yung tubig. Gets? Ano ba ito, tay? Sabi ng bata. Parang, gino-joke mo naman ako Ganun. Di ba? Siyempre, initially, yun ang isip. Di, balik! Sabi ng tatay. Sige, balik ulit. Siyempre, masunurin ng bata. Asay siya. Sabi ng tatay, ayan na, siguro sabi ng bata, ano na, wala na yung tubig. Sige, sabi ng tatay, tingnan mo yung lalagyan mo. Di ba nalinis? Di ba nalinis? Nga, no, sabi ng bata. Thank you, John. Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi mo sasabihin na walang nangyayari sa'yo pag nagbibigay ka ng panahon sa Panginoon, pagka nagpapahugas ka ng salita ng Diyos, you are being washed, you are being cleansed. Amen? Okay, we go to the subject. So, pinag-usapan natin na tatay natin ang Diyos. Sabi natin, God is my Father. Since He's your Father, anong tawag sa'yo? You are His child. Sabi natin, I am a child of God. Okay. So, pag-usapan natin yan. So, yun yung, may mga points si May kahapon. Ito one spirit talaga yan. Kasi ganyan naman po ang mga BG, ang mga young people, or anybody who will stand here like John, Trix, Brother Manuel. Hindi naman po kami nagsasabi, hindi kami ang nagbibigay ng message because we have the Holy Spirit. Alam nila dyan yan. And I don't even ask them, even like Sunday na or Saturday, John, ano share mo bukas? They are given because they have the Holy Spirit. Di naman kami ang, because there are some who, may mga ganun po kasing church, but it's for them. I didn't take it against them. Now, in Galatians 4, verses 6 to 7, let's be ready for the word. Father, we thank you. Salamat, Panginoon. Tunay nga. Hallelujah. Ang salita mo pa rin ang aming panghahawakan sapagkat iyon ang aming magiging refuge, kanlungan sa mga panahon, hindi lamang sa gantong panahon, kundi all the days of our lives. In Jesus' name. Galatians 4, 6 to 7, the Message translation. You can tell for sure. Ayan. Pwede mo nang sabihin for sure. For sure is for sure.
that you are now. I don't have this, ang sinasabi ko sa inyo kanina, hindi siya nagsishow, but anyway, kasi parang mahirap yung kayo ko. That you are now, so pwede mo na daw sabihin, that you are now fully adopted as His own children, the children of God. Because God sent the Spirit of His Son into our lives. Remember, you have the Holy Spirit. Every person who received Jesus, nasa iyo yan, okay? Huwag kang magdududa dyan. Because Jesus Himself, aalis ako pero hindi ko kayo iiwanan ng walang kasama. And that is the Holy Spirit. Okay? Crying out, Papa! Wow. Father. Amen. Good news. To show that you are His children. God sent, ayan, para malaman mo na anak ka ng Diyos, God sent the Spirit of His Son, again, it's the Holy Spirit, into our hearts who cries out, Father. Pareho lang naman yan, ibang translation lang. So then, you are no longer a slave, but a child. Sabi natin, child. Okay. And since you are His child, ngayong anak ka na ng Diyos, God will give you all that He has for His children. Wow. Ang ganda nun, di ba? Anak ka eh. Kaya ang mga anak natin, bold. Kung sa mga anak nyo, meron ba dito nahiya sa tatay? Kakaya sa tatay ko. Kakaya sa nanay ko eh. Anak ka na eh. Why? What is that? You are no longer a slave. What is a slave? Pag-usapan lang natin. Ano ba ang alipin? Ang alipin, maganda bang maging alipin? Let's say, yung mga kasama natin sa bahay, kasambahay ang tawag natin, right? I have this classmate in high school. High school pa kami no? That was 80s. Meron silang, kasi, minsan, katulong namin yan. Kasi parang somehow, parang degrading. Yeah, katulong. Pero maganda din naman salita. Helper. Yun naman talaga, di ba? Kaya tayo kumukuha ng helper. Gusto natin ang kasama, kasambahay. Pero yung iba, sabi nung kaklase ko, hindi katulong ang term niya. Sabi niya, kasambahay namin. Which is good. Like a family. Pero will not be treated as one because it's not family. Siguro the most dito kung meron kayong mga kasambahay, di ba, Lisel? Pareho ng kinakain. Tama? Okay? Siguro minsan, pag birthday, ibo-blow out. Siguro minsan, bibilan ng damit. Ako ganon eh. Okay? But anyway, di ba, Joanne, dati nung mga affordable payaya, nung panahon namin, natawa lang ako. Ayan, ito yung sidelight. Kunin mo ako, huwag mo kunin. Pwede? Meron akong naging yaya noon. Joanne, magkakapatid dyan, di ba? Si Ga. Ga is in Chinese. In Visayas, Ga is what? Palangga? Love ba yun? Mahal? Yun ang kanyang pangalan. Nickname lang yata, nakalimutan ko na full name. Natatawa ako, Cecil. Kasi at the time, si Ike's lang naman ang nag-umpisa kami magyaya. Kasi si Tim, pwede pa marunong mag-isa. Way. So, si Aika yung kinuhanan ko ng yaya. So, Aika was born in 1994. So, yun, 1990. Siguro bago mag-1, 1995. Ayan. Affordable pa 3,000. Natawa lang ako sa kanya sapagkat at the time, wala pa kami sasakyan. Nagtataxi lang kami. Or pag ang style namin ni Pastor, mauuna ako. Nung si Tim pa lang, bit-bit ko si Tim, nasa basket, nag-jeep ako. Ay, anong gusto nyo? Ganon, nag-jeep ako. Baka church lang kami. But anyway, wala kami sasakyan. That was 1994. 1995. So, kung magmumall, eto nga FYI ko lang sa inyo, buti pa yung mga doggy ngayon, may stroller. Alam mo ba, hindi ako nag-stroller? Joanne, did you? Ay, sosyal. Hindi, totoo. Kaya nga sabi ko, natatawa ako ngayon. Sabi ko, bakit ako nakasurvive nang hindi ako nagmumall naman kami nun eh. Wala akong stroller. Siguro, wala akong pambili. Obvious ba? Pero natatawa na lang ako ngayon, mga doggy, buti pa mga doggy sa mall, naka-stroller. Hindi basta stroller usapan dito, ha? Anyway, di ba, John? Di ba, nakakatawa talaga, nakasurvive kami. But anyway, so, isasabi ko lang sa inyo ang fact na, so I have the yaya, kasi nag-work din ako noon. So, naiiwan si Ike. So, ang ginagawa mo naman noon, nga walang CCTV, tatawag lang ako sa landline. Sabi ko, Tim, ano ginagawa? Kasi pabago eh. Ano ginagawa ng yaya? Ganyan. Ano ginagawa ng mga kasama natin? Ganyan. Natawa lang ako, going back to Ga ang pangalan niya. So, Ga, sabi mo naman sa akin, Cecil, nagpapabili ng scrub, uniform, Grace. Yung terno, di ba scrub tawag doon?
Scrub tawag doon, tama ba ako? Tama ba yun, Raden? Oo. Yung either long sleeve siya or short sleeve. Pero terno, parang pajama natin ngayon, di ba? Sabi pa, ate, nahiya ako sa sarili ko talaga. Talaga? Parang nag-feeling taga-Corinthian ba ako? Naka four-wheeler na ba ako? Natawa ako sa kanya, hindi ko ginawa. Pero, at diba ako ba, ano lang ako, naiya naman ako dito sa yaya ko. Magta-taxi lang kami, o baka nga mag-jeep bus pa kami, papunta. Minsan ganun eh. Nag-jeep bus, papunta sa mall, pero pag pauwi, dahil pagod na, naglakad-lakad, dahil nga walang stroller, binuhat yung bata, taxi na. Okay pa mga taxi noon, wala pang Grab. Pero going back, how are slaves treated? I work in Green Hills in 80s din. Inabutan ako doon ng people power. Green Hills yun, di ba? Yan. Ang amo ko ay Chinese. Alam ni Pastor yan, sinundo niya ako doon eh. Dito ko nakita yung discrimination sa kasambahay. Iba pagkain ng... hindi lahat ng ganon. Hindi lahat ng Chinese ganon. Hindi lahat ng mayayaman ganon. Pero doon ko nakita, iba yung pagkain ng kasambahay sa kanila. At... mauna talaga silang kumain. Super, wow. Pero alam mo ba, may magandang nangyari doon sapagkat bago akong born again noon at syempre, gusto mo ma-born again ng mga tao, binorn again. I shared the word, pinatanggap ko yung kasambahay. Kasi at the back of my mind, parang hindi ka mananatiling ganyan. Hindi naman masama iyan, per se. Kung may mga gift yan eh. Yung iba nga gift yan eh. Masaya sila. But I am talking about, hindi tayo slave ng Panginoon, anak tayo. Now, iko-qualify lang natin. We are serving God today, right? Okay din yung sinasabi, nagsiserve ako sa Panginoon. That's good. You are serving in what's your ministry? Sa worship team. Serving tawag doon. But sinabi niya ni Pastor Joe, we can serve God, but with the heart of, you are a child. Like yung mga anak natin, pagka ba hugas kita ng plato, inaalipin na kita. Pagka ba pinaglaba kita ng damit mo naman yan, inaalipin na ba kita? Pagka, di ba, we can be helped sa mga bahay natin, mga anak natin, di ba, Grace? Pero anak pa din. Kakain pa rin kung ano yung kinakain mo. Baka minsan nga, mas ano pa eh, di ba? Mga anak, iba ngayon eh. Demanding eh. But anyway, iba ang treatment. Naalala niyo lang yung prodigal son? Yung tatay ang bida doon because it illustrates the heart of our Heavenly Father. Our God the Father. Siya ang bida doon, hindi yung prodigal son. Di ba? Tinanggap ng wagas. Hindi ba sabi, ano ang pinabalik? Ibigay yung robe, that is the robe of righteousness. Ibigay yung ring. Ang mga anak lang ang may singsing. Authority yon sa atin ngayon. Tapos sabi, put the sandals. Shoes. Sapagkat ang mga alipin ng panahon nila nakayapak pagpasok ng bahay. Kaya alam mo agad eh, ay may singsing. Ay, ang robe. Maganda ang robe. Ay, naka-sandals. Anak yan ng may-ari. So see, we have all those things today. Kaya anak ka ng Diyos. You serve God with the heart of, sa tatay ko to eh. Gagawin ko to sa tatay ko. Whatever you do now. But anyway, going back. Okay. So, doesn't that privilege of intimate, that's why when you pray to God, diba? Sabi ng, Jesus Himself said that. When you pray our Father. Anong ibig sabihin nun? Intimacy. Praying to God is, sister, wala akong panahon mag-pray. Mayroon. Kasi akala natin, ang prayer is like this, quiet time, that's good. Kailangan mo ng 1 oras muna ako magkukulong sa kwarto ko. Thank God if you have that time. Pero ang prayer is just like what I'm doing to you. I'm talking to you now. Ang prayer is, yung mas maganda nga ngayon eh. Ang prayer natin ngayon, 24/7, kahit nasan, kahit anong ginagawa mo. Like, di ba? Like, sabihin mo lang, yung anak mo, alam mo na, lumabas, Lord, ikaw na bahala sa anak ko, sama mo siya, salamat sa mga anghel na pinadala mo. Oras ng kain. Lord, yung anak ko, baka wala pa pagkain. Bahala ka na sa kanya, ha? Ganyan. Or, may pupuntahan ka. Nasa LRT ka. Huwag kang magsisigaw doon, ha? Baka sabi, anyari? Sabi mo lang, ako minsan, pag magko-commute ako, magmamas ako. Di ba, sis? Kasi hindi na nila alam kung nagsasalita man ako. Kaya sabi ko lang, Lord, thank you, ha? Sama mo ko ngayon, ha? Basta, palagi kita. You should be aware. That's praying to God. Prayer na yun. At bilang anak, privilege mo yun. Sinabi yun ni May kahapon.
privilege. It is a privilege. Wow, ang tatay mo, ang may-ari ng langit at lupa. It is a privilege. Tapos, intimate conversation. Minsan, di nga natin nagagawa yan minsan sa asawa natin, kung magkaihiwalay tayo ng trabaho, or sa mga anak natin, nalalayo, minsan di pa natin magawa yun eh. But with God, andyan lang siya. Amen? Pwede nga, Lord, wala na akong masabi. Just be always aware. Kasama mo ang Panginoon. And ito siya. That's the Holy Spirit on the inside of us. Hindi siya magsasabi sa'yo, ano ba naman, ako ba naman, ganyan ka na naman. Hindi siya kagaya ko, thank God. Sabi natin, thank God. Sabihin nyo nga yun, thank God, hindi siya kagaya ni sister. Di ba, Brother Heck? Di ba? So, hindi ba maganda yun? At your breath, sasabihin mo lang, the greatest prayer is a conversation with God. Usap tayo. Di ba may mga ganun? Usap tayo. And everybody needs kausap today. Ha? There is God for you. No holds barred. Dialogue, hindi monologue. Ang monologue, ikaw lang nagsasalita. Medyo ano yan. Dialogue, kaya nga dialogue. Binigyan tayo ng right. Amen? To come to His throne of grace. Access unlimited. Amen? Meron ka ng closeness sa Panginoon. Kung alam mo to sa ating relasyon sa Panginoon, meron tayong deeper meaning, meron tayong freedom. Kasi pag lumapit tayo sa Panginoon, alam natin hindi siya galit sa atin. Di ba sinabi ni Pastor John yan last time? Hindi na galit ang Panginoon sa'yo. Again, uwi ka na, hindi na ako galit. Sinasabi sa'yo ng Diyos ngayon, come to the altar. Well, yun na nga. Kasi minsan, we miss the mark. We do something wrong, we say something wrong. Amen? Alam mo bang nakita na ng Diyos ang beginning natin at ending natin? Alam mo bang nakita na ng Diyos to? Nangyayari ngayon? Even the pandemic. Alam ng Diyos lahat yan. The one time, we were listening ni Pastor James kay JP. Alam niyo yung salitang catch up? Yung catch up, when something happened, tapos may gagawin ka. Parang magka-catch up ka para to do something about the situation. So, ganyan ang ginagawa ng kaaway. Playing catch up. Ibig sabihin, dumating ang sakit karamdaman sa'yo, so sasabihin mo, Lord, pagalingin mo ko. Hindi, magaling ka kasi. Nakita ng kaaway how healthy you are, how healthy you will become, o kahit sa finances mo, how provided you will be, kaya gumawa ang kaaway ng distraction. Are you getting what I'm saying? Parang biglang nagkaroon ng gastusin. Biglang nagkaroon, di ba? Biglang nasira ang telepono. Kasi nakita ng kaaway, ay merong alam mo yun, siya kasi nakita na niya, ay palabas na yung nasa delivery system na, may pangalan mo na, palabas na. So in Daniel's story, nangyari yan. May prayer si Daniel, di ba? Sinabi ng angel na, kasi may naghadlang, but don't you worry about it. That's why keep on believing, keep on standing, keep on praying. Para sa'yo yun. Hindi maliligaw. May pangalan mo. Amen ba? Kasi mahal ka. Kaya lagi mo sabihin, Father, thank you. Lord, thank you. Sobra mo ako mahal. I love you. John 1:12. Kinote ni May kahapon. New King James, but as many as received Him. Sinong Him? Jesus. Tinanggap mo na ba si Jesus? Tanongin mo kapatid, katabi mo, para sure. Tinanggap mo na ba si Lord? Kasi ang linaw, ang mga tumanggap daw sa Kanya ay binibigyan ng power. Sabi natin, power. Yan. Sa Greek, exousia, privilege, para maging anak ng Diyos. Kaya hindi lahat eh. Hindi man ako, but I'm just, mayroon lang ako katanungan sa aking kaisipan. Pag narinig ko isang taong sinasabi niyang anak siya ng Diyos, tatay niya ang Diyos, pero hindi niya tinatanggap si Jesus. Ang linaw ng Bible. Hindi ko naman to opinion. Hindi ko naman to, hindi ako nagsulat niya. So, sigurado ka na. Tinanggap mo yung anak eh. Amen?
Sons of God o daughters of God, even to them that believe. So, para maging anak ng Diyos, pribilehiyo yan. Di ba, minsan ganyan, di ba? I don't know. Sino dito sa SM, meron kang privilege card? SMAC ang tawag. Hindi yung blue lang blue lang tayo dati, di ba? General yan. Kasi laging may discount yun, nag-accumulate ng points. Nothing against that. Pero pag may SMAC ka, yan nga, ay medyo na. Meron ganyan sa grocery. Nakalagay lang for SMAC holders. O di pila ko. O SMAC holder yan. Okay. But anyway, sasabihin nung mamagalang naman sila. SMAC po, advantage ibig sabihin. Advantage yung card mo. Parang, di ko aawayan. Sa palagay mo, pipila ba ako dito? Hindi ko naman ginanoon. Sabi ka lang, oo. Kasi hindi naman alam. Meron nga nagalit kasi naman kuya, ang linaw nang nakasulat, di ba? But anyway, so, di ba, naranasan ko yan naman din sa bangko. No, Grace, di ba may ganon? Preferred client, tama? Ano ba yung preferred client? Yung milyones pera niya doon? Ha? VIP. Baano nga naging VIP? Maganda damit? Hindi totoo, naranasan ko yan. Hindi ko nasabihin yung bangko. Na-discriminate ako. Hindi naman na-discriminate na sinadya. Kaya lang, ang tagal ko. Tapos si kuya, si ate, kadarating lang, diretso. Bakit kayo lang ang mahalaga oras? Ako hindi. So parang, may naramdaman ako. Ay, ano to? So parang, hindi maganda na di-discriminate. Hindi natin gusto yun. Di ba? Pero may mga ganun kasi sa mundo. Well, thank God, sa Diyos wala. Hindi ka discriminated ng Panginoon. Hindi sasabihin sa'yo, bakit? Ano ba ministry mo? Ano ginagawa mo sa church? Thank God for that. Pero naranasan ko yan. So, nag-isip ako, sabi ko, ba't diretso sila doon? Ba't parang ako, 30 minutes, kayo lang, oras nyo lang mahalaga? Oras ko hindi. So parang, may preferred client. Hindi na ako bumalik doon. Wala naman akong account doon. Parang meron lang kasi akong babayaran na doon dapat. Pero nakita ko nga gano'n. Ito na nga nangyari. Dito sa Union Bank, sa ating church. Okay, yan. Well, thank God, mayroon naman tayong... And praise the Lord, palakapakan natin ng Panginoon, wala tayong utang. Hallelujah! Amen! And marami pa tayong bibili ng mga gamit. Hindi na tayo nagpe-pledge. Sino malungkot dito, hindi na nagpe-pledge? Nasusuplayan, okay? Ako naman din naman si ate mo sa Union Bank, okay? Bago pa ako maging senior priority, di ba? Ganon din. May pinipindot, di ba? May pinipindot. Lagi ko na pinipindot yung priority. Hindi naman ako tawag dito, gusto mo mauna din kasi ang dami. Gusto mo na, tama yon. So, naranasan ko naman yung preferred grace. Naranasan ko naman, thank God. Pero natutunan ko din, how you look matters. Kasi bakit naman? Kasi katamaran ko naman talaga. Hindi pa ako nag-shower. Huwag na paalam sa kanila. Matagal pa yun. Matagal na yon. Look matters. Looks matter. Hindi naman kailangan nakaganito ako doon Kaya lang ang ginawa ko, para pupunta lang ako sa palengke talaga. Totoo yan, sis. Sa katamaran ko, hindi ko nga malaman. Ngayon ko, natatawa na lang sa sarili ko ngayon Sabi, bumunta ako doon, hindi naman ako nakapantulog. Ano lang, short lang, at saka t-shirt, yung para lang magwo-walking or pupunta sa palengke. Yan, Walang alahas, walang makeup, walang kilay Hindi ko alam, nagpasimple ka, sister, ano nangyari sa'yo? Hala, sabi ng guardia sa akin, ano pong gagawin? Sasabihin ko sana, sa tingin mo, hold upin ko bangko? Hindi kasi tinatanong yata ako magde-deposit or mag-withdraw. Di ba ganyan mga Guardia Grace? Tinatanong pa lang initially. Saan doon? Sa kanto doon. Di ko na sabihin yung bangko. Ba't tinatanong yun kung ano gagawin ko dito sa bangko? Kasi, tapos parang ay pabuksan yung pinto. Alam mo yun, ang init. Tapos meron pa isang beses, nakapila sa labas. Ay, pipila ako. Ang init. Yung ganon. Di syempre. Di natuto lola mo, V, di ba? Mag-ayos ka. Kahit di ka pa naligo, di ka naman aamuyin Pero umayos ka naman. Di, ayan. Kasi Pastor Dina siya kamiki mo. Nagkilay na ako. Nag-press powder na ako. Nag-alahas na ako. Tapos, maayos ang damit. Pagdating ko na, ang layo ko palang binubuksan na yung... Alam mo yun?
Ayan, now you know. Na, minsan kasi discriminating. Pero alam niyo, huwag kayong discriminating. Meron ako nakasaya. Huwag na tayo lumayo. Pinapasaya ko lang kayo. Sa mall, pre-pandemic yan. Babalik na kami ni Pastor sa mall. Yan lang naman ang aming bisyo, mag-walking down. But anyway, pre-pandemic, Grace, this isang bilihan ng, nakalimutan ko na yung pangalan, pero pantalon binibili ni Kuya. Pumasok si Kuya. Talagang, Cecil, pag nakita mo, may pera ba to? Ay, kaya huwag kayong judger. Kasi naka-chinelas, naka-short, naka-t-shirt. Nung magbabayad, kinuha sa bulsa, naka-rubber band yung pera. Oh, cash. Ako nga nagka-card. Cash, pinayad ni Kuya. Ang binili ng pantalon, 5,000 pesos. Pero pag ay, may pera ka, Kuya. Kasi ganun talaga naman yung iba. Kasi, well, nothing against you. Kung ganun, komportable ka dun eh. Pero there are people kasi. Hindi tayo lumali, huwag ka mag-alala. Anak ka ng Diyos eh. So you act like you are because you are. Hindi naman kayabangan yun eh. Hindi ka naman pupunta bukas sa store no size, sabi mo, oh, anak ako ng Diyos, ha, tabi. Tabi lahat kayo. Di ba? Hindi ganun. Anyway, going back, privilege. Yan, hindi tayo lumayo. Kala nyo lumayo tayo. Privilege ang maging anak ng Diyos. Ephesians 2:8, NLT, God saved you by His grace. So it's all the grace of God. Hindi dahil natuwa sa'yo. Thank God natutuwa si Lord sa'yo. But thank God pa rin talaga. It's all by His grace and receive it by faith. Salvation yan. By grace, through faith. Biyaya ng Panginoon. Nauna siyang nagbigay. And you can take credit for this. It is a gift from God. Kaya mo sabi, pagandahan kasi. Thank God. Naligtas ako sa aking kagandahan. Papogian kasi. Thank God. O pabaitan. O ikaw na. Best in mabait. Best in ano. Mga na-recognize na. Congratulations sa mga nanay at sa mga nag-achieve. Mga achievers. John 15:16, NLT, si Jesus mismo nagsabi, you did not choose me, I chose you. Wow! Tingnan mo yung katabi mo, pinili yan ng Diyos. Hindi man niya napili ng kung sino man. Di ba, Gretchen? Hindi nila alam sino si Gretchen. Anyway. This is so, sobrang nakaka-bless to. Ako, lalo yung mga sobrang, wag kang, that's why, as a believer, wag tayong, there are people kasi na you look to yourself as nobody. Ako, mga ganyan drama mo, ako lang to. Hindi, pinili ka ng Diyos. This is very good news because there are people who don't like us. Ikaw ba gusto? Lahat gusto lang ng top people. Gusto ka? Thank God. But there are who don't. Never mind. Di ba, Tarlit, sabi mo, huyo ka. Anak ako ng Diyos. Ayan, may mapag-irap talaga. Huyo ka sa akin. Amen? So, pinili ka niya. Sabi niya, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Wow! Anong sabi niya ni Jesus? Kasama niya pa yung mga disciples. Wala pa kayong hinihingi sa akin kasi kasama pa. Pero pag alis ko, humingi kay sa Father, use my name. Wow. Di ba may magano minsan? Pag narinig natin yun, di ba? Kailangan mo ng tulong. Sabi mo lang pangalan ko doon. Minsan joke, sabay ilag. Pero, di ba parang it's something like, you need somebody, we need everybody. We need everybody. Huwag natin sasabihin na, hindi ko na makakailanganin yan eh. Amen? We need somebody. Everybody needs somebody. Hindi natin kailangan ng robot. AI. Kaya nga artificial eh. Anyway, so sabi, whatever you ask for in Jesus' name. Hindi sa pangalan ko, hindi sa pangalan mo, in Jesus' name. Hindi sa pangalan ng mga sinasabi nilang ang daming di ba? Pagka gusto mo ng mga may doggy dito, pag gusto mo ng prayer for your doggy, you go to St. Jude. Tama? Tama ba yun? Si St. Jude ba yun? Hindi ko alam eh. Basta marami, santo ka na, ikaw na nga, santo ka na eh. But, yun ang kanilang orientation eh. But they will be born again. They will know about just the name of Jesus.
The name that is above every name. So, wow! Hello! Be excited! Sabi ng Panginoon, kasama sila, humingi kayo sa Ama, use my name. Sabi ni Jesus. Why? Sinabi ni Pastor James kanina, kasi pag ginamit mo pangalan ni Jesus, parang si Jesus na yung humingi. At pag si Jesus yung humingi, matatanggihan ba? Hindi. Wow! Ako lang excited. Isn't that good? Yang pabor na yan, binibigay lang yan sa mananampalataya. Sa pinili. Sabi mo sa katay mo, ako yun. Yes! Favor! Galatians 3:26. For you are all the children of God. Paano ka naging children of God? By faith in Christ Jesus. Ano ang ginawa mo? Di ba, naalala ko lang just now, naalala ko si Apostol Pablo, nung panahon niya, yung pagiging Roman citizenship. Ano yun by birth yun or by lineage yun. Pero may mga tao at nung panahon nila na nagbabayad ng malaki para maging Roman citizen at the time. They were so powerful Di ba nung narinig nga nila, ako nagbayad ako ng malaki para maging Romano. Tapos kayo, ganyan-ganyan. Nalaman niya si Apostle Paul, ganon. But thank God, wala kang binayaran. Sino dito pinag-pray ka, tanggapin si Jesus, tas naningil? Di ako yun wala dito nun Di ba, Brother Do? Brother Wilson, nandiyan ka. Amen? Na, alika, born again ka. Ano lang pang lunch lang Ano ba yun? Maganda nga pag pinag-pray mo, di ba? Tanggapin mo Panginoon. Eto, baka kailangan mo ng di ba? Isn't God good? Before we got born again, going back dun sa salitang slaves, we were slaves. Slaves ng kasalanan, ng sakit karamdaman. Alipin tayo. Hindi ka na alipin that you reign in life now. You reign over that sickness and disease. You reign over that poverty or lack or financial needs. Maghari ka dyan. Amen? Maganda yung salitang adoption. Sabi, we were adopted as children. Kasi hindi naman tayo pinanganak per se, yung salitang adoption ngayon, di ba? Di ba, minsan, minsan ginagamit natin yung pang-inis. Ampong ka lang Ampong ka lang. Pero alam yung ganda pala nun. Bakit? Kasi pinili ka Di ba, there are people, pupunta sila sa adoption center. Di ba sila ang pipili, titingnan nila yung criteria? Walang masama doon. Pinagpala ang mga bata na napili. Ikaw yun, napili ka Isn't God good? Now, that's good if it come to your womb. Di ba? Pero ibig sabihin, choice mo rin yan, pinili mo rin because you want to have a child. May oras pa tayo. Okay. Pero adoption is, you are chosen, you are picked, you are selected. Magandang termino yan. Amen ba? So, you are accepted in the beloved. Alam mo yon? You are accepted, hindi ka rejected. Pinili ka nga Amen. So, hindi pa tayo pumupunta dun sa ating topic. But going back, Ephesians 1:3. Let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, for in our union with Christ. Ayan, see? Union. Sabi natin union. So, kasama natin, pinag-isa tayo. Like a marriage union. Pinag-isa tayo sa Panginoon at hindi ka i-divorce ng Panginoon. Amen? Even before the world was made. See? God had already chosen us to be His through our union with Christ so that we would be holy and without fault before Him. Because of His love, God had already decided, wow, thank you Lord, magandang decision mo, that through Jesus Christ, who would make us His children. Wow! Bakit? This was, maging anak tayo ng Diyos, this was His pleasure, good pleasure of His will. Wow, natuwa ang Diyos. Natutuwa ang Diyos sa iyo. It's in New King James Version. Good news yung una natin binasa. Is it there? New King James Version. Ephesians 1:5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Wow! Sobrang natuwa ang Diyos.
Wow, anak ko na siya. Anak ko na siya. Amen? To the praise of the glory of His grace wherein has made us accepted in the beloved. Who is the beloved? Jesus. Accepted ka. Amen. Ephesians 1:6, TPT 1:5-6. For it was always in God's perfect plan to adopt us as His delightful children through our union with Jesus, the Anointed One, so that His tremendous love, wow, that cascades over us would glorify His grace for the same love He has. Wow! So, sasabi mo ba, si Jesus, only begotten Son of God, mahal niya yun. Alam mo bang you are in Christ? Christ is in you. Pagtingin sa'yo ng Diyos, nakikita yung bugtong na anak. Pag nanalangin ka, kung paano hindi matanggihan yung anak, hindi ka rin matatanggihan. Tapos sabi, may great pleasure. Masaya ang Diyos. So we praise God for the glorious grace. Now, okay, as children of God, daanan lang natin. Kung di natin matapos, okay lang. Okay lang. Kung darating ang Panginoon, di mas okay. Pero I'll see you all next Sunday. Unahin lang natin. Let's take that. I have 7 points. Now that we are God's children, unang-una, we can live fearlessly. Walang takot. Anong ibig sabihin? Dahil nga sa nangyayari sa paligid. Wala tayo. Nung nagka-pandemic, kaya nga natin laging kino-confess yung divine protection ng Panginoon. Kahit di na pandemic, para sa atin pa rin yun ngayon. Sapagkat meron tayong nasandalan. Yung salita ng Diyos. Amen? 1 John 4:17-18. Herein is our love made perfect, that we may have boldness. Sabi natin, boldness. In the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. Hindi sinabing as He is, kung paano si Jesus, ngayon nakaupo sa kanan ng Ama, ganun din tayo ngayon. Wala pa tayo doon physically. Spiritually, we are on the right hand of the Father, kasama ang Panginoon. Kaya nasa taas ka. That's why you should be reigning over your situation. Tinitingnan mo lang ang mga nangyayari sa kapaligiran mo. Amen? Why? Because fear has torment. Diyan nag-uumpisa ang mga depression, anxiety, panic attack. Natakot ka kasi. Hindi para sa'yo yan. Why? Mahal ka ng Diyos. At yung pag-ibig na yon ang perfect. Hindi yung pag-ibig natin sa Diyos. Thank God, we love God. We are in a relationship. Ang relationship two-way. Hindi pwedeng yung lalaki lang nagmamahal, yung babae, hindi. Walang pupuntahan yung relasyon na yan. Dapat mutual, both ways. He loves you, you love Him. God loves us, we love Him in return. What you are doing right now, it shows how you love God. Amen? Perfect love cast out fear. Ano yung mag-aalis ng takot sa'yo ngayon? Yung perfect love ng Diyos sa'yo. Perfect yun eh. So you should be aware of that. Kasi ang takot may torment. Ano Tagalog ng torment? Brother Do. Ang ating Filipino, sabi ko sa Filipino special, torment, pahirap. Tama, tormented. Pahirap. Di ba nahihirapan? Napaparalyze ka. Ang takot nakaka-paralyze. Bakit? Ayaw mo na lumabas ng bahay. Ayaw mo na gumalaw. Ayaw mo na mag-isip. Ayaw mo na tumawa. Ayaw mo na kumanta. Wala ka nang gustong gawin. Kasi takot ka. So it paralyzes you. And fear is never for you as a child of God. Amen? Wow. In NLT, same scripture, by this is love perfected with us so that we may have confidence. Yung boldness, confidence. For the day of judgment, because as He is, so also are we in this world. There is no fear in love. Walang takot sa mahal, nagmamahal, or sa minamahal ng Diyos. Amen ba? Children of the Father that knows how much they are loved by Him will be free from fear. Okay, you are afraid because you do not know how much the Father loves you. His perfect love will expel fear in our lives. Sabi ni Tito Greggy Dicaw yan. His perfect love will expel. Expel, di ba yung natanggal sa school? Expelled yan. Naalis. Ang mag-aalis, ang magtataboy ng takot.
Kasi dyan, yan ang ano ng kaaway ngayon eh. Hindi lamang sa ating, lalo sa ating mananampalataya, but in all people in the world. So, as children of God, we can live fearlessly. Sobrang nakakatakot na. O, alam ko na nga eh. Remember what you say. Anong sasabihin mo kung natatakot ka? Well, thank God. Anak ako ng Diyos. Ano bang ikakatakot ko? Wala na akong kakainin. Anak ako ng Diyos. Alam mo to, Lord. Alam mo, di mo alam, wala na kaming bigkas. Alam mo naman, di mo alam na kailangan ko ng ganito. See? Amen? Loving God is believing His perfect love for you. Even if you make mistakes, you will not be afraid to be punished or condemned by our Father. So thank God ulit, hindi natin kagaya ang Diyos. Pag nagkamali, kasi kulit mo, yan ang nangyari sa'yo. Di ba? Ganun. Parang ano tayo, default system natin yon. When we know somebody na alam mo na sobrang bad, tapos may nangyari sa kanya, di ba? Ang bilis natin, di tayo nag-isip, buti nga, karma is real. May ganun ka pa. Hindi ka pa nakontento, pinost mo pa, karma is real. Nangyayari naman talaga eh. So, anong mangyayari sa'yo? Pagka gano'n na meron kang nalaman na somebody who did you wrong and then something wrong happened to him, huwag ka naman lang salita. Sabi mo, pag-pray mo actually. Ang hirap naman, sister. Pag-pray mo. Nasubukan ko yan. Kasi itong kalaban eh, flesh. Nakakainis talaga. Talagang nakakainis. Pero pagka nag-meditate ka, Lord, alam mo naman yan eh, nakakaawa sila. So sabi, Lord, samahan mo siya. I pray for him. Ikaw na bahala. Naiinis man ako. Again, we have two sides to choose. Naiinis man ako, pero dito ako sa kabila. Anak ako ng Diyos eh. Kaya kami di ba sinasabihan tayo, Christian pa naman. Anak ako ng Diyos eh. Subukan nyo. Try nyo. It will do you good. Para sa'yo yan. Sabi sa kadema, para sa'yo yun. Number two, okay lang. Number two, iwanan natin yung iba kasi for lack of time. But anyway, hindi kayo nagsaya ng oras. When you ask boldly, ang mga anak ng Diyos, bold yan. Kahit yung mga anak natin sa natural, bold yan eh, di ba? Di ba meron nga, di ba, Ses, tama ba ako? Sweldo, no? Alam. Miss, sweldo mo, di ba? Bili mo naman ako ng ano. Hindi na magtatanong yan, di ba? Job, Nelisa. Pwede ba, mami? May ganun ba? Wala, di ba? Sasabihin lang, bili mo ako. Ako nga sa akin yan. Hindi ko na sasabihin kung sino doon. Ads, dalawa yan. Hindi ko na sasabihin kung alin dyan, di ba? Bili mo nga ako ng ano, pero isa magalang. Pupunta ka po sa grocery, pwede pong pabili. Pabili, di ba? Pag sabing pabili, babayaran later, di ba? Hindi. Ibig sabihin, isabit mo na sa grocery mo. Amen? Bold. Don't you ever sabi mo, Lord, I'm praying for the house, tapos nabigyan yung katabi mo, Lord, bakit siya? Huwag mo, ang sasabi mo, Lord, thank you, you rejoice. Next ako. Napansin mo ba, the more kang ba't siya, ganyan ka ng ganyan, nagtatagal ka. Totoo yun. You praise and you will be raised. You complain and you remain. Thank you ka. Thank you ka palagi. Lord, thank you. Di ba may ganon? Like, we were believing for a car nung nakaraan, tapos biglang may nagka-car na sister, inaway ko ba? Bakit ikaw? Ako humingi ah. Hindi mauubusan ng Diyos ng supply. Ang dami. Wala. Lord, ba't siya mo? Ba't ako wala? Sabi mo, Lord, thank you. Parating yun sa akin. Baka inaayos pang maigi ni Lord. Wait ka, yan ang problema ngayon eh. Wala nang patience and yung, ang tawag dyan, yung pagtsatsaga. Tinagalog lang eh, no? Lalo sa young people, no? Wala na silang ganun ngayon. Huwag kayong ganun. Time is always an element. Although walang oras sa Diyos, pero nandito kasi tayo sa mundo eh. Ask boldly, 1 John 5:15, malapit na tayo matapos. Stay with me. And this is the confidence that we have in Him, in Jesus, that if we ask anything according to His will, hihigin mo kalooban ng Diyos. Hihigin mo pangako ng Diyos. Amen?
sigurado narinig ka. Sigurado may kasagutan. And if we know that He hear us whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Ano ibig sabihin yan? May kasagutan ang iyong panalangin. God hears, God delivers. Sumasagot ang Panginoon. NLT. And we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. Yung kalooban niya yun. And since we know that He hears us when we make our request, may S ha? So hindi magagalit ang Diyos. Dami namang hinihingi nito. Yung katabi mo baka. Dami naman siya. Lista mo pa. Sabi nga, lista. Di ba, ang saya nun, di ba? Meron naman sa inyong tao nagsabi ng, ay, anong gusto mo? Oh, di ba? Minsan binibiro pa natin, V, di ba? No? Oh, talaga? Bibigay mo sa akin? Amen? Okay. Di ba ang saya nun? Kaya minsan sasabihin ni pastor, oh, anong gusto mo? Wow, no? Anong gusto ko talaga? Parang, say it. Well, pwede yung kay Lord. Huwag ka maya, lista mo. Oh, ngayon, gumawa ka ng listahan. Hindi mo naman hingin sa akin yan eh. Sabi ni Lord, di ba? We have the confidence. James 4:2, you have not because you ask not. Ask. Paborito namin ni Brother Wilson. TPT, Ephesians 3:20 for today. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Alin, yung hinihingi mo. He will achieve infinitely more than your greatest request. Lord, sabi ko 4-wheel lang. Kaya kayo, Lord, sabi ko kotse lang. Ba't man binigay mo sa akin high-end pa? O galit ka pa. Lord, sabi ko bahay lang eh. Bakit naman 3 story pa? He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream. Ay, kaya okay lang ba mangarap? Okay lang. Unti-unting mararating. Mangarap ka. Libre na nga, ayaw mo pa. Wag ka rin what you call this? Kasi there are people na, taos naman ang pangarap mo. Di ba? Kung sabi mo sa kayo, may problema ka? Hindi ko naman sa'yo hiningi Hinihingi ko sa tatay ko. Di ba? Ganon, di ba? Di ba? Mangarap ka. Kasi lalagpasan pa ni Lord yan. Yes. Amen. That's right. Sana. Exceed your wildest imagination. Naisip mo na, lalampasin pa rin niya. Because He is God. His God is your Father. He will outdo them all. Oh, wow. For His miraculous power constantly energizes you. See, it gives you hope. Wow, Lord, thank you, Lord. Humingi ka, trabaho lang, binigay may posisyon na, hiningi mo ganito sweldo, ano ni Joanne yan? Hiningi mo ganito sweldo, binigay, lalagpasan pa. Pwede ba yan? Pwede. 3 bagay na pwede mo hingi sa Panginoon. Your greatest request. Your unbelievable ay, grabe ka naman, sister. And your wildest imagination. Start thinking big. Start asking big. Malaki ang Diyos mo. Did you learn something today? I'll see you all next Sunday. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you talaga. Sobra kaming masaya, Panginoon. Kami anak ng Diyos. Ikaw ay mabuting tatay. Wala kaming ginawa. Tinanggap lamang namin ang aming Panginoong Hesukristo. Sobra mo kaming pinagpala. Maraming salamat, Panginoon. Kahit hindi pa namin natatanggap yung mga hiningi namin sa iyo, pasalamat na kami, Panginoon. Pasalamat ka, kapatid, sapagkat parating yan. Maybe today, maybe tomorrow, hanggat nandito ka sa mundong ibabaw. Parating yan, in Jesus' name. Huwag kang maiinip, sapagkat mabuti ang Panginoon. Mahal ka niya. Si Jesus ang nag-assure sa'yo. You ask the Father in His name. He will give it to you. Wow.
Father, we thank you. Maging sa kalagitnaan ng aming sitwasyon dito sa aming bansa. Mahal mo kami, mahal mo ang mga tao dun sa Middle East. Salamat sa proteksyon mo sa Israel. Lord, hanggat di mo pa kami susunduin, nandito ang iyong proteksyon sa amin. Nandito ang provision mo sa amin. Thank you, Lord, sapagkat hindi namin kakalimutan, kami mga minamahal mong anak. Lahat kami, at ikaw ay mapagmahal na tatay. Ano pang hihingi namin, Panginoon? Mananampalataya na lang kami, at ang nananampalataya ay tumatanggap. Maraming salamat. We are receiving today what you have promised, what we have prayed for, because you are faithful. Tapat ang Panginoon, kapatid. Tapat siya sa salitang tapat. Lord, thank you. I pray for my brothers and sisters this Holy Week. Some of them will be going to their provinces. Your divine protection be upon them. Samahan mo sila, Panginoon. Ano man ang kanilang mga activities this Holy Week or the whole week. I declare grace upon grace, favor after favor for your children. We are your beloved children. Only good things. Church, expect only good things to happen to you as beloved children of the Father. Lord, we thank you. We praise you. We worship you. We honor you. Receive our praises, adoration, thanksgiving today. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen.